Mga isyu ng bayan. Okay, that's the nature of parties in the Philippines because kulang ng ideology. Mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Pag-uusapan. This military force is for defense. Kasi iba yung gera sa labas, no? Function ng national defense yan. Mga pananaw, opinyon at impormasyon na dagdag kaalaman. Itong radio station na ito, we try to be balanced, no? So I hope they will not say politically based yung ating radio station. Di po, may disclaimer pa yan. Lahat ng ito ay tatalakayin ngayon kasama ang batikang abogado at historian, attorney Datu Michael Mastura sa The Way We See It. The Way We See It dito sa 107.3 DXMM Magnet FM. Asan ang radyo mo? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, and good morning to all our listeners. This is The Way We See It here at Skia Broadcasting Center, DXMM 107.3 Magnet FM. It's February 15 po, 2025, at tayo po ay magsasama-sama from 9 to 10:30 in the morning or 90 minutes. Of course, with your host, Attorney Datu Michael Mastura, yours truly, Sir Idris Mastura, and of course, our member of the Parliament, Attorney Datu Isaac V. Mastura, who will be with us in the second segment. So bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, pakinggan po natin ang pagbati ng ating host, Attorney Datu Michael Mastura. Sir, morning po. Tinitingnan ko po. Hello there. Good morning. Salam dua sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Datu Michael Mastura. Dito lang sa radio station 107 sa inyong mga car or transistor radio at saka Magnet FM. Na incomplete that with this 107.3 FM. Yes. Tayo. Okay? So I give you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you will stay with us for the 90 minutes kasi magiging interesting yung topic natin. Pwede ko pa initin. Apo, pwede. Pwede ka dahil kick-off na ng election. Pero hindi tayo ganoon. Apo. Okay, so sige po, continue the guides. Bago ko po ibigay yung ating paksa ngayong umaga, tayo po ay live po sa ating Facebook page 107.3 DXMM Magnet FM. I-search nyo lang po yung aming page at makikita nyo directly sa aming live yung ating show, ang program na The Way We See It. Once again, 107.3 DXMM Magnet FM, yan po ang ating Facebook page. Sa mga nakikinig naman po sa radio na hindi nanonood sa ating live streaming, pwede rin po kayo mag-text sa amin, mag-comment, or magtanong 0915-564-9126. Yan po ang numero namin. Inulit ko, it's 0915-564-9126. At dahil nga po nagsimula na yung 19-day campaign ng ating national candidates for the 2025 elections, timely po yung ating paksa, Politicos, no permanent friends, only temporary alliances. Yan yung ating main topic. Guides po natin, pag-uusapan natin yung kick-off ng political campaign period, particularly yung mga political proclamation rallies ng mga parties po natin for the senatorial candidates. Second, hosting. Of course, kasama dyan pag nandyan ng eleksyon, ang mga host natin for the 2025 elections, such as the authors, the journos, and Mindanao writers. Third, dadako rin po tayo later on sa education naman, and we will discuss the qualifying exams for school heads. And lastly, what's next? We will give updates on what's happening in the Bangsamoro region. Sir Mike? Yes, para lang makalink up tayo, makonect tayo doon sa previous tema natin, discussion.
we went through the question of ano na ba ang report ng EDCOM 2 that is composed of the Senate and the House of Representatives and some experts on education. They re-evaluated and assessed the status of our educational system, including the programs. Yes. So, yun isa sa nasilip natin. Last time, we discussed yung academic recovery and accessible learning program, ARAL, para doon preparation for the early childhood education and care. Yes. So, project natin, nabanggit natin na importante yan kasi como I was a negotiator for the peace process, hindi nawawala din yung sub-team natin. So, I said that yung CFSI, where I am a member of the Board of Directors, Voluntary International Organization of Community and Family Services International. Yes, CFSI. Ang purpose noon ay transformation of the 5 or 7 camps of MILF into peaceful and productive communities. Kasama dyan yung status ng education. Kaya mahalaga na bagay na talagang i-focus yung ating program dyan sa education ng mga youth natin, kabataan natin. No? Luckily, sa itong ngayon, before we go to the very hotly contested, to the death daw yan. Kasi nagiging sinisimplify ng some media na Duterte clan or followers versus Marcos followers. Yes. Pero yun noon, ang tema nila ay unity. Nakalimutan na nila. Sa pag-promises, butante, educational aspect ng voting or election. Kaya wag kayo magpadala masyado sa propaganda. Dapat balanse, dapat may palatandaan anong ginawa nila. Magandang gawain ang tingnan. Track record. Yung masamang ginawa, track record din yun. So, titingnan natin din yun. Mamaya-maya na lang tayo mag-discuss kung nandyan na si MP, member ng parliament, Datu Ishak Mastura. Anyway, wala nang election sa BARM, no? Yes. Wala yun dahil na-postpone yung election. Pero 6 months, or 5 months rather. Okay. So we go to our theme. One of the other things, maganda. Kasi nagbisita dito yung very popular na sa academic na author, si Dr. Thomas McKenna. So, sa young generation, baka hindi ninyo nabasa yung libro na yan. Saka, auto-print na siguro. Dapat ma-reprint yan. Ang title niya ay Muslim Rulers and Rebels. So, sa 1970s ang setting until the election of 87 ata. So, panahon na yun, ma-analyze. So, kasi nag-communicate siya sa akin, nag-communicate din siya doon sa host niya na family, yung siya ay nag-research dito. He was a young man, still unmarried, pero itong bisita ni Tom McKenna, dinala yung anak niya, malaki na masyado, anak niya. So, more time siya doon sa host, or maybe he's checking tracks, yung mga records na hinos din siya ni kaya sumulat siya ng another book
Moro warrior, pero nabida doon si Captain Adil. Well, because yung mga inaanak ni Superintendent Cooder, American period, like Datu Salipada K. Pindaton, then si Captain Adil o yung nag-guerrilla under General Pindaton, hindi niya na interview masyado yung iba. Yun lang, nakafocus siya doon sa diyan sa Esteros. Kasi yung noon, mahirap maglakad. Nakafocus din siya diyan sa Kampo Muslim. And then dito, tumawid siya dito sa Katuli. Naalaala ko na, kung tingnan niyo yung libro niya, first, yung pag-host ko, I gave a dinner. I am used to giving a dinner, even for MILF. Ako parang embassy. Or parang foreign affairs. Karamihan sa involved na foreigner, yung NGO, pumupunta sa akin. Wala namang fundo ang MILF for me for hosting this dinner or lunch or merienda, whatever. But that was part of my contribution to the negotiation process. Yun ang pinakamahirap na panahon. Yung pagdating dito ni Tom McKenna, I am reminded of the Gregory Peck na movie, McKenna's Gold. Well, gold din yan kanyang sinulat. Pero dapat mabasa ninyo. So, analyze ko mamaya kunti-kunti. Pero, na-invite ko si Carol Argillas, co-founder at saka editor-in-chief dati ng Mindanao News. Kasi siya ang nag-cover sa period ng negotiation, all from the start to the end. Ma-recall ko na kami ay inimbita ng United States na NGO ito na Peace Department. Kasi may War Department. Yung sa ating Moro, from the time dealing with the Sultanate and then to the Moro province, ang nagdala dyan ay the War Department ng US. Kaya parang continuation ng Moro Wars from the Spanish time. Anyway, inimbita kami, pumunta kami sa Washington. Well, first, you land in New York. Merong nauna sina Professor Abud, Said Linga, and I don't know who else, pero hindi siya nakapasok. Na nag-read yung kanyang daw bagabat, may besa na yung entry. So na-turn off sila, either ma-imbestigar siya. Yun, nakakatakot yung panahon na yun. Kasi yun ang paghuhuli ng mga Amerikano na dinadala doon sa yung Guantanamo. Height of the anti-terrorist war, no? Anti-terrorism. Anyway, a second invitation. Ako at saka si Randy David, Professor David, saka ako, hindi nag-proceed, nagprotesta kami na bakit ninyo kami imbitahin, pagkatapos barahin ninyo kami diyan sa hindi kami makapasok. Masamang practice yan. Actually, ngayon, na-reverse. Wala nang masyadong pumupunta. Ngayon, they are encouraging, again, scholars. Because scholars are not ordinarily terrorists. No? Yung second time, nagsama na kami ni Abud, naka-enter na siya, si Carol, si Kamlian, not si Abdullah, but yung MSU administrative officer, and I don't remember who else. Hindi sumama si Robert Bobby Alonto kasi meron din siyang
mga statement Opo. na anti-American. Mm. Ngayon, okay lang yung pagpasok namin. So, we had, pag-uwi na namin, shortcut na ito. Kasi I gave a lecture at Wilson Institute for policy making. No? Recognize tanubumran mambu. Okay da, ipamababa saraki. Di ni katawan ni record ko. Kinadjamikal sa advocacy na niyaba bangsa muro niya. Yes. Dining katadaman. Isa dinin ni pagtadaman. What? Iniawa ko din sa listahanin. I do not know. Sa akin minawa adat Idris. What? So anyway, kung kami din ulit, iguruta muli mukit sa San Francisco, abud. So si abud nagkonforme abud sa Idlinga, dilinggit sa kaning pakalakaw sa guna, may sakit siya na Parkinson disease, parang sakit ni Muhammad Ali. Anyway, San Francisco Airport, naku, ang daming uniform San Francisco Police. Mamaya-maya nandyan na yung home security. Mamaya-maya nandyan yung FBI. Nakakatakot talaga yun na panahon na yun. Maalangalang mamansi ka. Na kinuha din subagami. Pag-ukang ko subagami, oh, no, tigin. Tigin, ito ba San Francisco? Mapiapang ka, tupo na lanangi, pulisan to. Tiku, you know us, Asian. Anyway, to continue. So, ito si Professor Tom McKenna, before that, meron kaming lecture. Nandun din si na Eric Casino, yung bang Mindanao authors. At saka yung nakasulat ng libro, yung known scholars na. Kaming grupo. Pagkatapos, yung pala at that time, nasabay yung debate ni George Bush, hindi pala, si McCain at saka si Obama. So, yung gabi nga yun. Anyway, we made use of the night. In-invite kami ni si Professor Thomas McKenna, whom I knew before, 10 years or 20 years before. Doon sa San Francisco Wharf na, ang tawag namin crab dinner. Kasi puro crabs, puro seafood. So those of you yung nakapunta sa San Francisco, yun ang isang highlight na pinupuntahan ng turista. So I gave a dinner. And I called it crab dinner. Hindi yung crab na so, pupanikan to, pagkapuro, kang crab mentality, uman makapuro, kambangan niya mo kang gumakababa, katumpi man inan, di ka na bun layagan, katumpi ba, mentality. Nanamba, siya sa Maguindano, adumbeng namba, aparangay, sugat, gawa dun na parangay, namba, crab mentality, pagkapuro, di makin nambay kalilini ko sa mga maranaw. Kau pa mo makasampaw dun ni leader iran, na ipupuro ni ran. Makin iran ipuro. Kaya Maguindanaw niya madengki, marait, na yan imunggulana, tipunin. Tipunin, so, tubalid na. Tabuditan o pakabaloy, o kaya piyangin pa na, paribasan mo na Maguindanaw na. May katupo na, gumampung bun. Apya tarakayo bun. Kanatid to kayo na, tarakayo na, gumampung bun. Apya ang ikalasakon. Nakanunto ba agay, balingan ako, dako, ganati si Abud. Tigo, Dutch Airway. Pwede, you can fly out. No, I said. Di ko matika. Gumanat dito congressman ako former iwanan ko siya. I will lose face, you know, you are a Chinese ancestry policeman, no? Hindi my face, I will lose my face na kailangan ako sa Katalaw na. So ito ba'y parangay na dato man
na dining ganatan ni padin. So dako ganati siya abud na ambay katadmani abud saraki na pipatiunungan ko sa kanin. To be word, mga millennials, pipatiunungan ko sa kanin. Mga dato man na di man madato o dakawaraw nin. Santo ba patiunungan nin. Sura kanin sakop o kapad tagapadanin. Nambay mapia honor. Okay, da timpo ni kapreserve si namba si kagina nakasurat ako sa liwe daningid madturan kagina yanin pagilin nangini siya sa rebellion kanuntuba siya sa masa na digad si kanin pagubay kanong mga dato nobility kagina mabuso umpungan kanuntuba gaya adan anti-dato mga faktor na sugat di nabento ba kambalinganan kanelibon kagina wise mambu si Marco sa matuwa tigina meka makuha ko yung mga dato niya mga sila si Dato Giwan si Dato Akilan si Dato yaningge pakata si Dato Abdullah Sanki then si Sultan Kaudanding si Dato Aratok siya sa mga iranuna niya na kaginanto agay na antubay ng gulanin na when unta si Rambuni minupong kanu rebellion yakop mbitiana na si Abu sa Cotabato liuro sa sulug so mga biruan yabo mi provide sa lancha ay niya ripagro sa Sabah sa kinag-training. Niya di dapat kalipatanan niya ba? Kana niya mga nguda niya kagay pa muni kinamungin sa barm panila tila meto po ni ustad sa di pa katuntay di tandaw kanunto agay kinukok kanunto agay pukukokan man sa tao pamagnanin sa kami da kami pamagna ining gulawas kami da kami mbunwa si Dato Gihan mimbunwa naka 3 months basi siya sa batigi kualan to datalo pagilidan siya sa masla akin ang bunwa 3 si General Munoz doon namba si Senator Onasan siya sa Libak do Palimbang do kaginasamba na si Commander Randy na samba na ka dadyaso sinapa na kwata no kanun tuwagay nakapayapat po so tuwa so history na importante history di ka na sagugunayan niya kaili tanubu may kaso nakita na rugo na tito ikinokitsar kita no sa rugo nantubay tadaman nantay ni mi zabak nantay ni minato so tagapadata no ang minato apia dato bon na minato di ka na dato adaato kaya nin ginawa nande maatur kanu ginawa ni nambay tadamantano niya ba eleksyonan niya nang buat biniaba a issue di rin sa dili na di ko pa kayo Dato Idris malukulagan pwede para makapanood kayo kasi hindi kayo nanonood kung maganda masyado ang usapan ko okay so anong ibang na dyan so wag naman kasi the myth of the kasi mga tupo na dato maya na yanin po na pambiteranan niya so tito kana pandadato tupo no Rasulullah no nakasapi kanu rugo no Rasulullah na adaninan na tarsilanin babaguan niya apya si Professor Nakib Al-Latas na inatajin din sa Mastura genealogy manuscript ro kanu tuba tupo no nabi so di ka na pangumbala na minan Masya Allah
kuhi din, nele din siya sa research sa tito. Gada, so mabansiman nun sa dato, kagina, mga dato sa nuli nga damang pag-abuso. Do kalamig ka sa mga lupa no, ilan man ka, di ka na mula di lupa ng mga dato siya sa nuling siya sa niya Sultan Kudarati ngaranin sa guna, no? Then, the second myth, kaduntuban na, myth of the Morohood. Na ilan nung tayo nakabaloy sa Bangsamoro. Nationalism o pamayap bitianas. Then, kana si Sangay naka-framework, kana si Hasim Salamat naka-framework. Kaduntuba gaya 1970s na adumig kontrapan sa Raki. Okay na, nilipatanan ko ito. Tumbo nakaserve ako, kagina, tigi, Ustad, salamat. Serve ka no dun. Kagina niya dun biyagay. Pamakuti no dun. Imabagar tano. Nginto kami ito ba, man Armed Forces of the Philippines na kanunto, dari roplano niran. Mahina. So, naka-timing ba? Niya, nakuatano niya, nandikinayanan, ganima, ayabu, pakapuro ron, naba, mga baguan niya. Di tanda nakapuna pag-ustads, isa always panilatilan, da nagagano mga dato, isa leader. Kagina nakatapang din sa mamis, nagkalipatanan sunte, naka-deliver sa namba mamisa na. Okay. So, how many minutes already? You still have 3 minutes, sir. 3 minutes. Have a break. Very, very good. Link to, siyata no sa education. Education binamba. Umabatya no, niya ba, libro, kagina, I am encouraging the young ones to read history, and then na makasurat na history. Gasambian din, so history to, yabo kailay sa moro na, pirate. Yabo kailay sa moro na, traidor, treacherous. Di, kailay din sa guna, ingin siya sa tito ang mga research, no? So, sakali tanong mo yung bitiranin ng mga libruan, kasi inisarta ko po siya sa kinambisita ni Professor Thomas McKenna, surake libro nilinu din sa rulers, namba sinulat ko ng baguhan niya about Sufi, yan yung title, from Tarsila to Celsila. So, apya niya ba si Thomas McKenna, nadanin katawi, ka-confuse ka sa Tarsila and Celsila. Celsila na about the religious movement, a Sufi, a mystical side of Islam. Okay. So, education, history is one of them. Yes. With the purpose, hindi lang istorya. Pagkatapos, pupunta tayo sa education that we address. In the second segment. In the second segment, malaking problema. So, mayroon qualifying examination for school head. Yes. Okay. Preliminary lang statement ko ya. Papasok ka sa next. Yes. Stay with us. Yes. Break muna tayo, pero wag po kayo magpawalay. Yes. Thank you very much po, sir. And it's 9:30 in the morning po. Thank you very much to Kakamari Madi Saban, no, for sending us 10 stars, and to Ma'am Momida Arbon for sending us 30 stars. Magbabalik po kami makalipas ang ilang sandali.
we are back po. This is still the way we see it here at TXMM 107.3 Magnet FM. So bago po tayo magpatuloy, pakinggan po natin ang ating kamagnet kasama MP Attorney Dato' Isaac V. Mastura sa kanyang pagbati po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Attorney Isaac V. Mastura, ang inyong lingkod sa programang The Way We See It. Okay, so before we proceed, sir, i-recognize natin yung isa sa mga viewers natin na nagsalam sa atin, Brian Alvin Paglas Mamalo. So, alaikum salam, Brian. So, sir, nasa second segment po tayo. Okay, very good. Ngayon, tema muna, education. Bago tayo pupunta sa main theme natin na politiko, there are no friends, permanent friends in politics, only temporary alliances. Pero last segment natin yan, kung makaya natin. Itong problema na napuna, nakita ng EDCOM 2, continuing ito doon sa previous discussion natin. Previously about Recovery and Accessible Learning Programs Act. All of these are already law. Dahil yun na nga, tinutuloy yung reforma sa education natin. The whole educational system. Pero dapat dyan kaagbay yung BARM, yung Ministry of Basic and Higher Education. Kasi maiiwan tayo. Dapat focus yan. Hindi yan a day to day. 7 days a week and 4 hours. 24 hours a day. Yan yung tinatawag 7-24. 24/7. Or 24/7. Nagkakabaliktad ang isip ko. Okay. Now, bakit ba DEGCOM nagrekomenda? Kasi 2,000, 25,000, sir. Or 25. 55%. Data, ikaw, yung may data. 55% daw nung public schools natin is nag-ooperate na walang principal. Po, yung base sa kanilang EDCOM 2 report. So, more than 25,000 ata po yun. Okay. Through the recommendation of EDCOM, Dato' Isaac Kokoy Mastura, BM, the President Marcos administration will add 15,000 new plantilla position. Kasi noon mga acting lang, teacher in charge, designated head teacher. Pero itong idagdag na 15,000 out of the 24,000 plus, sir. More than 24,000. Have no principal. Yes. Uulitin ko. Liwanagan natin na 24,916 public school ito sa buong Pilipinas. Walang principal. Okay. 45,191 na nandyan sila sa pagka-principal pero hindi permanent. Hindi siya full-fledged. Full-fledged. Na principal. Okay. Then out of that, 13,332 are headed by teacher in charge. TIC. Acting lang, no? Acting. Okay. So, kung ganun, lalo siguro dito sa atin, pero baka nag-a-appoint na sila sa palakasan system. Sino-sino lang dyan, walang experience pagka-principal. Kasi iba yung pagturo sa classroom, iba yung pag-handle, manage ng eskwela. At merong sir, merong examination para sa mga principals na yan po. So meron tayong yung National Qualifying Examination for School Heads, para po makapasa at ma-qualify sa pagiging principal po. So merong requirements po ito. Anong requirements? So kagaya po ng at least
kung ikaw ay head teacher, ibig sabihin yung item mo ay head teacher, at least you have 1 year experience being a head teacher. So, kung ikaw naman ay acting, no, teacher in charge or school head, dapat may 2 taon ka na experience na. At ang iyong RPMS or yung results-based performance management system mo na rating mo, individual performance commitment and rating form, dapat maabot mo yung very satisfactory na level. So, yung problema ng yung mga ratings na yan minsan nagiging biased or yes, subjective, lalo na yung results based, no, RPMS kasi hindi yan regularly ginagawa minsan ng agencies, no? Parang self-policing na lang ang nangyayari. Kasi yung nagsusupervise, ibigay niya doon sa kanyang sinusupervise, sige, i-rate mo na yung sarili mo. Tapos, yung supervisor naman, i-adjust niya lang accordingly. Pero parang self-policing ang nangyari. Sige, ito yung rating na kailangan. So, nagiging gawa-gawa sometimes, no? But hindi maganda 'yon kasi the ones who are supposed to supervise are not doing their job also, na siguraduhin nila na yung kanilang mga sinusupervise under sa kanila ay nagpa-perform. Kasi minsan sa gobyerno, no, sa tagal mo na sa gobyerno, magkasama kayo, nagkakaroon yung kultura na baka karate ginawanin. Labi pa sa Moro, yun ang una talagang parating nagiging consider yung karate ginawanin. So instead magsamang loob, i-translate natin. Magsamang loob ang kapwa niya, kasi magkasama kayo sa opisina, tapos hindi sa gobyerno, hindi ka man basta-basta matanggal, no? May civil service rules tayo. Practically permanent ka na dyan. So, within one institution or isang ahensya, magkakasama kayo. So, you have to live and let live. Kung baka makisama kayo. So, isa na rin sa masama na negative effects, no, ng pakikisama is yun na nga. You don't judge your fellow workers in government. Pero ganun ang sistema natin ngayon. So, there are good and bad about it, but at the end of the day, I think it's more important yung leadership, na yung vision niya. Ano bang gustong gawin ng ating mga government officials and yung mga namumuno in terms of public service. So, yun dapat heart and center, yung focus nila is on the constituency. Meaning yung taong publiko, no? Kasi taxpayer money yung nagsusweldo sa kanila. So, at the end of the day, while we say moral governance, no, moral governance dito sa Bangsamoro, mas important yung resulta, yung nararamdaman ng tao. Kasi yun yung people focus. Kung moral governance lang ang focus mo, yung sarili mo lang. Masyadong internal yung moral governance. Personal. Personal. Samantalang, ang gusto ng tao, yung maramdaman niya, makita niya. So, dapat hindi lang moral governance na matito ka. Kasi matito ka, ibig sabihin wala ka nang ginagawa. Kasi ayaw mo magkamali. No? O, hindi yun ang public servant. Ang public servant is magserbisyo ka. Matakot magkamali. Hindi naman siya maalis sa pwesto kung palakasan. Anyway, yung analysis mo, Dato Iskak, Kokoy, is what is called bottleneck analysis. Ano ba yung may flow man yan sa management ng delivery of services. So, like blood also. So, kung magkaroon ng isang sistema na di baka tuloy-tuloy yun. Yung agos ng dugo. Agos ng dugo. Sa social science, binding constraints ang tawag nila. Binding constraints. So, ito yung ina-analyze natin. Para naman, yan ang reform. Pinagbigyan ng 5 months ang BARM. Ewan ko kung makaya dyan yung mga reforma. Siguro, titingnan ulit yung teacher in charge, or yung wala, siguro permanent appointment pa naman sa BARM, hindi ba? Nasabi mo dato is hindi, ang sistema kasi kadalasan sa mga
position, lalo na yung sa mga high-level position, designation. Tapos 1 year lang. Naging, lalo na yung emanating from the Office of the Chief Minister, naging patakaran na nila na mag-designate either focal person or in charge. Tapos may limit, 1 year. Kasi dala rin yan ng MILF eh. Mahilig ang MILF, Moro Islamic Liberation Front, sa Central Committee, sa kanilang pamamahala, yung focal person. So, pag nung namuno sila dyan sa BARM, Bangsamoro Transition Authority, nadala nila yung kultura na yon na focal person. Pero sa gobyerno, hindi madalas yung focal person kasi may tao talagang in charge. Ang ibig sabihin kasi ng focal person, yung tiwala lang sa iyo, kumbaga may trust and confidence. Lahat naman ng position, hindi pala lahat ng position trust and confidence. Kaya meron yung confidential, meron yung political position, trust and confidence na position para ma-determine or ma-segregate yung permanent na mga position na kailangan may tumututok na meron siyang expertise over time. So pero kung gawan mo ng system na focal person lang, hindi siya magde-develop ng expertise. Kasi anytime after 1 year, titingnan na naman, evaluate kung nag-perform ba o hindi. Pero sometimes 1 year is not enough to determine kung kaya nang yung dinesignate mo yung trabaho. Adjustment period pa yun eh. Adjustment period pa yun. So, ang mas mahalaga is put the right people in the right spot. Ibig sabihin, evaluate mo from the beginning kung sino ang nararapat dyan. Meron nga isang ahensya dyan na ang requirement, Maguindanao ang dapat chair. Pero ang nangyari is some other tribe ang nilagay just because the one appointing parang may utang na loob. No? So, ganyan din naman ang sistema sa Pilipinas. Even sa panahon ng ARM, ganyan din. Pero nagme-make sure yung namumuno, yung in charge, yung accountable officer na yung ina-appoint niya at least meets the minimum requirements, minimum needs ng yung opisina para maka-perform siya. No? So, hindi ibig sabihin na pabor-pabor lang yan. Kailangan talaga, hindi lang din for compliances purposes yan. Siyempre kasama na rin yung evaluation ng yung tao kung may leadership ba, may kakayahan ba. Okay. I-rewind natin. Kasi unang-unang ginawa, pinaresign lahat. Yes. How? Kayo ay pwedeng mag-retire na. Early retirement plan. Nawala yung mga technical people, yung marunong. Pagkatapos in-appoint mga heads of offices, lalo na meron minister na walang alam doon sa sistema ng opisina na yun. Ang ginawa, yung iba, na-retain. So nawala yung iba, hindi ayaw na sila lang ay maging second rate. Pero sila ang mas marunong. Sila yung na-train. Na nasapawa na tao, di mataw. Kagina malakas. So sana hindi maulit yun. Kasi they are all deemed resigned. That is hacked because of this postponement. Ano ang status nila? Sa ngayon, because of those postponement, hindi na po yan. Kasi nasa batas na mismo ng yung postponement law na extended or hold over yung mga BTA members. Pero yung doon sa executive positions nila is still doubtful, no? Kasi yung pag-file, supposedly, deemed resign. But, nasa batas naman, Bangsamoro Electoral Code, na hindi deemed resign, very specific yung BTA. But, merong nebulous provision with regard to yung mga sa executive offices. So, does it mean nung when they filed, dapat nag-resign na sila doon sa executive position? Kasi dalawa-dalawang position BTA member ka, at the same time minister ka. So, baka yung isang position, sa pananaw ng batas, considered resign na siya. Kasi hindi yun elective post, appointed post yun. Samantalang yung BTA member, it's an elective post or member of parliament. So, meron din naging complication which I think was resolved because na-postpone ngayong election kasi may Supreme Court decision na ito yung final ni Attorney Macalental na yung party list
at the start of the campaign will be considered resigned. Kasi may TRO eh. Nag-TRO ang Supreme Court na yung old rule na dapat yung mag-file for a party list, yung nominees nila, considered resigned. So, pag-start ng campaign, considered resigned na dapat sila. Yun yung naging rule ng COMELEC following the TRO. So, nag-start na ang campaign, February 11. No? So, in the case of the BARM, kasi na-postpone, hindi na siya ma-considered resigned kasi na-postpone. But, of course, that's also subject to nuance of the law kasi considered ng bagong batas, no, yung postponement law, na continuation lang daw ito ng election ng 2025, yung magiging election ng parliamentary election sa October 13, 2025. So kung ganun ang pananaw natin, na continuation lang pala yung October 13, 2025 at nag-file na, sabi pa doon sa batas na postponement law, yung mga nag-file na hindi na kailangan mag-refile. So that will bolster the thesis, no, or theory na continuation nga ito ng election, dapat considered resigned na sila. Kung nag-file. No? Kung nag-file as party list member. Kaya, or even the district. As a district, clear kasi elective position. At saka pwedeng buksan uli kasi magkaroon ng reapportionment. So, baka buksan uli to file again. But yung sa party list, now becomes a question. Kaya medyo din malakas ang ugong na yung si Congressman Zia Alonto ng Lanao del Sur, when nag-ratify sila nitong batas, ang stand niya is the president should appoint again, no? Sabi niya sa madaling panahon. So medyo may ano rin agam-agam na baka mag-appoint pa uli ang presidente, but considering na limited amount of time, if there will be an appointment, siguro selected na lang, no? Key people or what? Kasi yung 5 months, actually 4 months lang yun kasi ang term ng yung appointed na BTA is up to June 30. Ang election is October 13. So ang term namin na extend up to October 30. So pagbilangin mo June, July, August, September, October, 4 months lang, di ba? Yung 5 months is starting from ang bilang mo sa May. So na-extend lang siya ng 4 months. So after itong election sa May 12, parang start na rin ng campaign for the barangay elections. Yes. And remember, we have 3 elections this year. No? Yung itong regular election, then yung parliamentary election for local government. Yes. And then sa December, election ng barangay. But there is also move to extend the term ng yung mga official. But so far itong last Senate and Congress, bago sila nag-recess, hindi nila pinasa. Sa Senate nag-move na, pero sa House mukhang hindi nag-move. So baka nga talaga 3 election this year, no? Okay. So klaro natin 'yon na ito yung mga loopholes. Opo. Yung butas na sinisilip natin, nire-review natin para maayos. Kasi that is the purpose of the postponement of the election. Yes. Aayusin yun, hindi pa tumpak doon sa tuwid na law. Okay, speaking of the party list law, meron din panukala nakita ko lately si Speaker Senate President Chis Escudero na revisit natin ang party list law as an author of that. Tama yun kasi nabulabog yung even the formula, nag-interfere yung Supreme Court na may sariling formula. Nawala yung intensyon ng original law. Now, one way, tama, sangayon ako dyan na tumpak si staff or opisina ni Senate President na we must distinguish between sectoral representatives and party representatives. Ulit na ulit ko yan sinasabi, Noro, ini-explain. Meron pa nga dyan sa listing. Ano ba? Open ba o closed system? Ang ibig sabihin, i-reveal na ba yung mga
pangalan. Pero diyan sa batas ng BTA, i-reveal. Yes. Comelec. Open ang diyan sa nag-decide niya. Same din sa party list. No? Sa party list law. Yan sa party list law, talagang na-change na ng ang kanyang nature, yung essence niya, by the Supreme Court itself. Parang yan yung sinasabi nila, judicial legislation. Ang una nilang change, hindi na prohibited ang ibang constituents to form their own party to run for the party list regardless of your sector. So, kumbaga, hindi na kailangan na for the marginalized lang yan. Yun ang unang naging patakaran ng Supreme Court, which was not originally the intent of the party list law. Although in your advocacy for it, Attorney Mike, sinabi mo nga, kailangan yung party rin na regular, meron din silang part dyan na para maggawa ng party list. So ang ginawa dyan is, sa Supreme Court, ang nire-recognize nila, while you as a regular party can run in the party list, you must have a separate wing na sector. At saka yung sector na yon, yun ang tatakbo as the members ng Congress as party list. So, ang nagtataka lang ako, bakit walang partido? No? Walang partido na gumawa nun. Coco Pimentel, Senator Coco Pimentel, tumakbo yung asawa niya, PDP na party list. Kala ko, siya, yung in tandem with the regular PDP laban. Hindi pala. Ginamit lang yung PDP na pangalan. So, bakit hindi ginagawa ng regular party? Yun ang nagtataka ko. Siguro because expensive. At saka hindi strong ang party system natin na paglalaanan nila ng pondo para lang mag-build ng sectoral wing. Or because threatened na nga yung party na yon by the sector. Yes. But nirekomenda ko na yun noon sa advocacy ko na well-defined political constituencies. Tatanong ng Comelec, sino ba talaga ang constituency ninyo? Kasi representation ito Yes. The principle in political science or political law is dapat may representation sa legislation, legislative branch, Right. or in sa bagay parliamentary system, lahat na yan. Pero the point is, meron ba kayong well-defined political constituencies? Ang isali natin yan, adun ba grupo no? Adun natalangad? Patay no? Ipapromoto, Yes. surungo. Ito ba definition nito na political constitution. So, titingnan mo, may track record ba sila? Talaga yan ba ang advocacy nila? Yes. O hindi yan advocacy? So, mayroon talagang measure. Pero ang Sa ngayon, wala na yan. sa Comelec na rin, nawala dahil basta mag-file ka na lang. Kung sino-sino na lang. Basta ngayon ang nangyari is na sabi nga nila hijack ang term nila yun. Galing sa akin din yung term, hijack. Tingnan mo yung mga representatives under the party list. Dati party list sila din, naging full-fledged congressman. Or congressman na natapos yung term niya, lumipat sa party list. Isang example, si Eric Yap, sa Baguio pa lang siya. Kilala siya dahil sa panahon ng Duterte, Committee on Appropriations. So, as party list na Committee on Appropriations siya, then, later on, nung nagtakbo na sa panahon ng 2022 presidential campaign, naging regular na siya sa Benguet congressman. Ganon din itong si Congressman Acop. Dati party list, lumipat naman sa regular Antipolo congressman. So, ibig sabihin, kumita na doon sa party list, kaya lipat na sa district, may pangampanya na. Okay, that was not my intention. Ngayon, Supreme Court, sana may attention sila, or Executive Secretary Bersamin, como ex-chief ng Supreme Court, she was the chief judge. Yung question ko sa Supreme Court tungkol sa electoral code ng BARM.
importante yan. Akala nila siguro hindi. Baka si Justice Leonen, hindi niya na naman bigyan pansin yan. So, dapat sa 5 months na yan, review yan. Mauna na tayo sa BARM, mag-review ng party list. Kasi, very important ang selection ng party list representation sa regular parliament. Yes. Kasi kalahati, 40%. So practically majority. Kasi 80 siya, no? 40 are BARM parliamentary BARM party seats, no? Party seats siya. Ng yung 32 district, no? And then yung 8 reserve. So doon sa 40, 32, 8, majority ang 40. Ang naging complaint talaga is yung na-curtail yung party formation, freedom to form parties and freedom of association na maggawa ng party kasi ginawang very restrictive. Maraming mga hurdles kasi daw on the basis na yung sinabi nilang principled parties. Yes. Pero ang point naman dyan, in the first democratic exercise, hayaan mo na mag-self-organize yung mga tao. Then, later on, doon mo higpitan. Kasi, kung hindi naman siya nanalo in the past 2 elections or ganon, like in the party list, pwede naman siyang i-delist. Kasi ibig sabihin, walang constituency. So, bakit ito? Sa beginning pa lang, stop mo na. I-limit mo na ang participants. Undemocratic yun. Para makasarili. Anyway, break tayo, but we thank again yung si Mumina and Saban for sending us stars. Sana meron pa yung kayong may mga ano tawag mo dyan? GCash. Kahit 100 pesos or 50 pesos. Ako para maurong lang. Hindi naman yan maging milyonaryo ako dyan sa radio station na to. Para lang maurong, ma-invite yung advertising sector. Constituency, malaki yan. Yung advertising. Sige nga. So, it's 10 o'clock, sir. Magbabalik po ang The Way We See It. Makalipas ang sandali dito lang sa DXMM 107.3 Magnet FM.
And so we are back po. This is still the way we see it here at TXMM 107.3 Magnet FM with Attorney Dato Michael O. Mastura and MP Attorney Dato Isaac V. Mastura. Sir. Salamat po sa staying with us. Yes. Subaybayan ninyo kasi mainit na panahon ngayon sa politiko. So ang tema natin main nasabi diyan about politicos. No permanent friends. There are no permanent friends. Only temporary alliances. So kadagpadaan siya sa politiko na di ka na katulayon. Apo. Kana permanent. Yan mo kukitan na ito ba kapag yan man na nakakikilaya nagayon. Opo. Ugeda mas hindi permanent yun. Kasi ang isang way of saying it which is more popular I think no sa quotations no yung no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interest. Kasi translation din yan sa international relations. 'Di ba? Yung mga countries interest, sabi nila no permanent friends or permanent allies, no permanent enemies except the national interest. So, ibig sabihin, ganun din sa politika, no? Yung kasama mo ngayon baka kalaban mo sa next time because yung nangingibabaw yung sariling interest or yung political interest ng yung kandidato or yung partido. So, ganyan po yun ang pagtingin dyan, no? Both in the international sphere and also at the national level of politics and even local politics. That's human condition, no? Yung human nature na ganun, no? Na hindi nagsasama all the time because of interest, kanya-kanyang interest. Ano yung katayuan niya sa buhay, or meron siyang score, meron siyang hindi or samang loob. Ang pinaka-latest example natin, itong nangyari na lang sa BBM Sara. Di ba? Unit Team. Unit Team ang isang pinaka-clear example niyan. Okay. So, i-review natin ang week. Nagkaroon na ng rally na parang proclamation rally, kick off, umpisa yung alyansa sa bagong Pilipinas. Yan ang administration candidates. Yes, alliance yan ng mga parties, political parties. Oo. Ito naging umpisa sa Ilocos Central kasi meron tinatawag na Solid North, no? Yes. Meron pa nga party list ata na. Merong Ilocano ako. Parang gano'n. No? Parang yung Bicol ako, yung Waray, Anwaray. Ito yung mga ethnic parties. Kusog, Tausog. Okay, versus kung boxing pa ito, yung Duterte dati, faction or clan, yung PDP laban mismo na partido. No? Nawala yung federal. Napunta sa alyansa. Sa pero partido, federal, pero hindi kami, mga federalist kami, hindi kami kontento. Kasi ginagamit lang na pangalan. No? So, mawala si South Cotabato Governor doon sa alyansa siya. Lalong magulo siguro sa atin. Okay, may yung UBJP, meron, ano yun? BARM Grand Coalition. Iba-ibang kandidato, aywan ko. Basta. Anyway, na-postpone naman. Pero dito sa mayoralty candidate, councilor candidate, tuloy. Yan. Sa governor, tuloy. sa vice governor, local elections. Board members, congressman, tuloy. And congressman, tuloy. At saka 12 senators. So, itong tinitingnan namin. Sa umpisa, itong Duterte group or PDP Laban, na-recall nila yung pag-swear into office ni Cory. I was there in that time. Doon sa Club Filipino. And with Musib.
tinitingnan namin sino-sino ang nandoon, nag-declare si Cory Aquino na siya ang nanalo, yung yellow. Yun naman si Old Marcos, Ferdinand Marcos, doon sa balcony ng Malacanang, nagproklama din siya na siya ang nanalo. Kasi may yung mga matandaan nila, as a historian ito, no? There was a walkout doon sa bilangan. So, nagkaroon ng EDSA, pagtipon-tipon sa EDSA. No? Then, umalis na ang Old Marcos. Okay. Baka meron na naman reaction. Mawala naman, Big Bro, ang ating sound. Like last week, si Almadi ang technical, hindi niya sinadya yun. Sabi nila, baka na biktima tayo. Kasi Dato Kokoy, we were discussing about yung kahiya-hiya na nahulog na eroplano. So, para tayong na-censored. Censored. Kasi ayaw nila. Okay, ang masama dyan sa umpisa nila, very bitter. Dato Isaac. Isa ay nag-umpisa Old Man Duterte na bangag yung pagka-addict ng presidente. So talagang bad blood na sila. Sabi naman ni BBM, meron din blood doon sa mga victims ng drug war. Drug war. Actual blood. Therefore, they are not qualified to be senators. Kung kaagbay nila yun. Yung kanyang mga senador daw ay walang bahid ng tukhang. Yung pagkasabi. Okay. Mas marunong ka ng Pilipino, Tagalog. Ayusin mo. Magalit ba kayo dyan? Di wag na magbuto. Buto na lang kayo sa amin, third party. Anyway, the other consideration is yung reference in history, yung pink, nagwatak-watak ang mga meron din silang kandidato, dalawa. Nag-proclaim din sila. Si Lenny, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Pero mga tail enders na sila eh. Sa survey, mga tail enders sila. Yung dalawa talaga nagbabanggaan is yung Alyansang Bagong Pilipinas at saka yung itong kay ex-President Duterte, yung PDP laban. No? Sa PDP laban, ang matunog, yan si Senator Bongo. Kasi nandun na siya sa top 3. Then, susunod si Bato de la Rosa. No? Yan dalawa, mukhang malaki ang chance na makapasok uli. No? Pero meron na analysis, kasama din yan. Diyan na lang yan. Like, for example, kung ma-elected yung Tulfo, maging tatlo na sila. Kasi meron pa yung si Bitag Tulfo, independent candidate. So, biro mo, yung dynasty nila, tatlo sila doon. So, doon pa lang sa Senado, may block na sila. The Tulfo block. Pero naging ganun na din yan. Yung one time. Go, sir. May sinasabi ka ba? Ako may sasabihin ako doon sa yung sinabi niyo na kung tatlo ang Tulfo, dalawa naman ang Cayetano, dalawa naman ang Villar, tapos dalawa rin yung Estrada. Imagine. Pero may dynasty rin kahit sa kuwan. Pero ang pinag-usapan natin yung bagong papasok. Kasi meron na yan Estrada, dalawa yan. Naging worse pa yun, may nanay si Loy Estrada, yung si Mark Villar and kanyang nanay Cynthia Villar. Ngayon sa current Senate sila ngayon ang nandyan. Okay, ang Binay tama. Hindi, Binay isa lang. Pero may kumakandidato ngayon. Pero hindi naman sila dalawa. Si Abby Binay lang yung mayor ng Makati. Nagkakandidato kasi pero walang incumbent.
nawala na yun Si isang Nancy Binay. Binay ay tatakbo as mayor of Makati City. So nagpalitan sila. Nagpalitan. Pero sa ngayon na yung si Cayetano, no, si Pia Cayetano. Yes. Pero wala ka namang masasabi sa mga Cayetano kahit anong tingnan mo, qualified talaga sila kasi dalawa sila abogada. Yes. At saka meron Abogado. track record. May track record. Mga performance. Kasi talaga siguro, Kokoy, kasi classmate mo si si Senator Alan, classmate ko. Classmate, taga-tagig ka pa. Pero kasi kilala ko rin naman na magaling sila. Magaling sila. Magaling tenista ata ito. Qualified. Baka ang base mo, tenista. Hindi lang yun. Si Pia, I think, is UP, no? Si Alan is Ateneo. So, gaya ni Marcos, Jaime, UP. Yun ang sabi niya. Pero yan, isa ring interesting thing kay Jaime. Dati parang namamangka sa dalawang ilaw. Yes. Sabi ng iba kasi parang anti-Marcos siya. So, sumali siya ngayon doon sa rally. At sinabi niya, kaya lang naman nagpupuna siya sa mga nangyayari sa Marcos administration dahil mahal daw niya ang kanyang kapatid. Sabi niya, ay Marcos. So para sa kanya, brand pa rin nila ang Marcos. Kaya nga sabi ko, for the Marcos family, hindi rin pwedeng maiwan si Jaime. Kasi yung kanilang political capital will suffer. Kung matalo si Jaime itong eleksyon na ito, parang natalo na niya ng Marcos brand. So, sa tingin ko, as the election draws nearer, Jaime Marcos will have to align more, no? Align more sa kanyang politika dito sa kanyang kapatid. Kasi all in na dapat sila battle of the giants, Duterte versus Marcos. At saka framing din sa national level and international level. Mas mahalaga yung sa pananaw sa international kasi it affects our politics as well at the national. Yung pananaw, framing na it's a Marcos versus Duterte turf fight. No? But yun din ang masaklap na kung ganun ang pananaw ng international community, ibig sabihin, families lang ang naglalaban. Yes. Diba? Well, there is the factor of US versus China kaagbay, alliance. Yes. Pero walang formal alliance. Wala. Meron lang mga issues na like pro-Western China Sea, ganun. Or Marcoleta nga, kiniticize niya. Kasi wala daw South China Sea. Hindi, walang West Philippine Sea. Hindi, meron South China Sea. Walang Walang West Philippine Sea. Sa mapa. Sa mapa. Sa mapa. Pero napansin nyo, yung nahulog dito na plane, wala mang naging statement from national government, from any secretary, or even high government official. Maybe they don't know the issue. Hindi, sinabi ng PNP, hindi daw sila wag daw maggawa ng speculation. So parang winarningan nila kasi ang AFP naman nagsabi na we cannot make any statement because classified information. So yung siguro pananaw din sa national level ng mga secretary or high government officials, classified na mission yun, secret mission kumbaga, tapos pipeline yun, hindi sila makapagsabi ng anything about or with regard to that mission, no? Okay. So, anyway, so what is the situation now? Itolerate ba ng butante natin na ganyan na ba? Families will dominate the Senate. So, anong mga stand nila kung ganun? Si Lito Lapid nga nanalo. Nagtataka ako. Hindi, wala ka mang narinig na mga panukala niya na sinampion niya ito, sinampion niya yun, di ba? Pero nananalo. Ano bang pinakain niya sa madla? Sabi nila yung ang probinsyano lang. Artista. Yung pagiging ang probinsyano niya. Pero hindi ko naman naiisip na pinapanood ba yan araw-araw ng mga tao? Nawala na yun. Totoo daw eh. Talagang pinafollow nila. So, matunog parati si Lito. Yan lang ang kanyang kapital. Kasi kung doon sa larangan ng Senado, wala, hindi mo man siya nakita, 'di ba, sa news? Nagsasalita ba siya doon sa sa plenary? Wala, hindi nyo nakita. Kasi chairman siya ng Committee on Silence.
artista ka lang at art ka lang, kahit na Committee on Silence ka. Oh, yun si Bong Revilla naman, artista din yan. Meron sabi, hindi niya sinunod yung order ng Sandigang Bayan na isauli yung 200 million. Yan ang issue sa kanya. Pero meron kasing boto yan sila eh. Yung mga Revilla is also a dynasty in Cavite. Yes. Nagsishare sila ng power with the Remullas. No? The other power in Cavite are itong sila Bong Revilla, no? Yung kanyang anak ba is a congressman, congresswoman. Na asawa niya si Lani Mercado is a mayor. And then yung may party list pa rin siguro yan sila. Basta they are entrenched as well in Cavite, no? Aside from being senators. Ganon din naman ang Cayetano. Ang Cayetano meron silang tagig, mayor. No? Tagig yung mayor at saka yung congressman. Si Win Gatchalian, ganon din. Nagkumpisa rin sila sa local, no? Sa Caloocan. Yung kanyang kapatid is mayor. Yung isa ngayon secretary ng DSWD, then si Win senator. So ganun yung lalo na sa Metro Manila kasi siya ang pinaka-vote rich eh. So pag kilala ka sa Metro Manila, madali na ring umangat ka sa pagka-senator. Because no? it's a big vote. Yes. So ang advocacy ko, regardless, Mindanao must have a senator. Good representation. Yes. Hindi lang senator. They will just give us a minority vote. Hindi, dapat tayo kasi malaki tayong island. Yes. At saka we are rich. We are the one contributing to even export. And food security. Food security. So, kung hindi presidente si Digong, si Mayor Duterte, hindi natin makita yung Davao Highway to Jensan and to North Cotabato ang Maguindanao na maayos. Widen. Yes. Ngayon, dahil he became president, naaayos yung mga highway sa Mindanao. Yes. Dati, patong-patong na sa Metro Manila ang overpass, pero dito sa atin, kulelat pa rin ang ating mga bridges and roads. So, ang advocacy ko, basta Mindanao, dapat may representation. Malaking representation. At least ngayon naman din sa itong Senado, meron namang Muslim representation. Si Senator Robin Hood Padilla. Isa lang. Pero he carries the to be fair with him, he carries a lot of the Muslim issues, mga bills niya in relation sa mga Muslim. Sana madagdagan. Wala namang kandidato. Hindi siya peke. Ang masasabi ko, hindi siya peke. Gusto ko sana file ng candidacy pero late na, wala na eh. Close na. At saka matanda na ako. Meron nag-file noon ng mga senador. Pero talagang hindi manalo. Because they were not. May issue ngayon yan. Remember, ng Supreme Court, nag-TRO sila doon daw sa mga dineclare na nuisance ng COMELEC. Remember, itong si Marcos, yung may isa pa kasing kumakandidatong Marcos eh. Yung sabi daw nila na undeclared na kapatid nila, no? Naging kilala rin yan dito sa Maguindanao kasi nung panahon ng yung election ng vice presidency ni Bongbong, umikot siya dito. Namigay ng yung free glasses. Kinampanya niya si Bongbong as vice president. Pero ngayon, naging komplikado kasi tumatakbo si Aimee. Yung si Marcos na yon, narimutan ko na yung pangalan niya eh, but tumakbo rin siya as senator. So, isa siya sa dineclare na nuisance. So, sinabi ng Supreme Court, kahit na wala kang pera, it's your right to file. Hindi ka pwedeng pigilan just because wala kang pera. Hindi role ng COMELEC na tingnan kung ano yung kakayahan mo as tumakbo. Yes. So, now, dati sinabi natin sinong incumbent, sinong babalik. Like halimbawa si Ping Lacson, si Soto, De La Rosa, Bongo. Si Bongo, malaking tulong sa bayan, sa mga pobre o hindi pobre. Malasakit Health ang kanya. Health. Talaga. Kailangan dito sa BARM, lalo na
na sa BARM, kailangan natin, may support siya diyan sa mga upgrading of hospital, si Bongo. Yes. No? So, at saka taga Mindanao. Opo. Hindi ako nangangampanya, Yes. pero tinitingnan ko lang. Opo. So, ang isang malaking issue ay yung drug issue. Only because maraming namatay. War on drugs. War on drugs. Pero, hindi naman issue yan hindi, sa ordinary. Sa akin, issue yan. Kasi meron pa hindi nalaglag na sindikato. Dapat ma-eliminate na yan. Lalo na yung moral governance ng BARM. So, sa gataan tanudan, si kamuduninan, laango na pandraganan. Api pagkawasa silan. Do kagina nambe haram. Yes. Pakabinasa dun sa tao. Haram ka di kabinasa sa utakin. Pakabinasa sa madakal ato, ugay da nambe i hikmat di tano pakainom sa arak. Kagina so arak na pagkaratso utak tano. Inom wala no Allah. Yes. Pikiran na manusia. Ay animbo galubok na kasimba kano Allah. Na panumamboy kasimba na binasa sa utak. Na binasa si utak. Ito na, yanin mo na punan mga ustads na tamer, na chemical, drug, na di dun pa kaintang-intang. Di dun pa ka-contribute sa society. Di pa kaimaman pan. Apya si inanin, si watanin, si karumanin, na bununin. Namba mamboy pataruni, President Digong Duterte. Napunarsan sa kanin. Ugay da yakong taratanong mo sa anang goal nan gambling, na moral governance, sa kano UBJP, na nan ba inisapar mambu na garar, gambling, na nan pagsigadanan sa pugo, daw ged pugo siya, kadinigay kasabutan, ugay da nan mambu sa illegal gambling. Last two ba? Or last two na ngayon. Kasi meron man small town lottery. Yung small town lottery, nilegalize nila yan. Yung dating mga last two na yan. In fact, magtaka ka. Kala mo wala sa BARM o wala sa mga Moro areas, Muslim areas. Meron. Marami. Meron. Kahit sa remote barrios. Magtaka ka. Kala mo sabi natin na ang ating ngayon, ang tao natin mas naging conservative na mag-die down yan. Kasi naman si Duterte hindi niya hinabol yan dahil sabi niya maliit lang at patak-patak yan. Kumbaga walang perang umiikot sa community, sa rural community, except yan yung mga small town lotteries kasi cash yan cash based. So parang hindi niya binigyan pansin yan masyado. Ang binigyan niya talagang pansin is yung sa droga. Siya sir kita no kuya paka binasainan. Yes. Nandun ba haram kontra ana malabit siya sa Quran. Yes, gambling. Pag ginugot ka no mga Muslim, tito ay ninindigoy bang sa muro, limpyo, mapya, na kontranta nun ni droganan. Piada policeman bun. Okay, may other component kay 3 minutes more. Koy, current events anyway. Meron tinatawag na local absentee voting law. Saang ito, target nito yung mga PNP at saka AFP, yung mga sundalo at saka police na they are assigned in other places away from their voting precinct. Ganun din ata yung sino pa dyan? Media. Journalist and media practitioner. Yun talaga manunulat na media na hindi sila so ano ang rule dyan? COMELEC rule, maaring mauna sila magboto. So na-assigned na ang dates April 28, April 29, and April 30. Ang wala pa tayo data analysis ay yung overseas voting. Kasi yung mga contract workers abroad, nakakaboto yan sila. Diyan maraming
nakuha si Sara Duterte at saka si Bongbong Marcos sa OFW or pero hindi sila overseas. makaboto ng ng local. Hindi. Ano lang, 'di ba? Senators lang. Senators lang. Or presidente, pero walang national. Pero makaboto sila sa mga 12 senators. So, first is alamin muna yung mga kandidato. Paano natin mabutuhan kung hindi natin alam? Remember also that butuan ngayon, hindi sinusulat yung pangalan. Shading lang. Shading. Ang ibig sabihin, tunutumbok lang doon sa round na yun, no? So, hindi din maaari dalawa butuhan mo. Makancel yung boto mo. Makancel. Hindi siya basahin ng makina. Hindi basahin ng makina kasi makina ang butuhan ngayon. So, 1 minute more. Sige. Yes, sir. 1 minute. Yes. So, nagpapaalam na po tayo dahil patapos ng ating programa. So, subaybayan nyo na lang sa next Saturday, The Way We See It. Ito po ang inyong lingkod, si MP Attorney Ishaq V. Mastura. Noon, more popular known as Kokoy. Hindi si Kokoy Romualdez yan, tatay ni Speaker. Romualdez. Or Kokoy Laurel, yung singer. Noon. Pero Kokoy, you are very popular, Kokoy. Sir Mike. Paanam na tayo. Pero stay with us talaga. Kahit na wala akong boses. No? Basta gusto kong magkandidato pero wala na nasirado na ang filing. Hindi kita sinamahan, Kokoy. Ako ang nag-file for me. Pero ikaw ang nag-sign doon. Yes. I don't know kung withdrawn na ba yun or tuloy-tuloy ba yun. So far, titingnan natin. Nandyan pa, no? Yung nagkandidato. Sorry na. Yung iba, mag-change na lang. Kung gusto niyo magpunta sa BARM, ayaw na ninyo sa local government, pwede kayo mag-refile. Kung ma-reopen. I think ma-reopen. Yes, I think ma-reopen. Okay, thank you very much for staying with us for the last 90 minutes. I am your host, Attorney Dato Michael Mastura. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salam. So this is The Way We See It po, no? National election lang po yung nagsimula, no? March pa po yung kampanya, no? Kampanya for the local election. So this is The Way We See It here at DXMM 107.3 Magnet FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With the power of 5,000 watts. 5,000 watts. Serving the region through news, music, information, and education. From the municipality of Sultan Kudarat, Maguindanao. This is DXMM 107.3 megahertz.